sa kanyang mundo. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa unang sertipiko, sa isa pang kahon na hindi niya pinansin kanina. Nakatitig siya sa petsa. Isang petsa na tila walang espesyal na kahulugan sa unang tingin. Ngunit ang isip ni Alex, na sanay sa mga numero at mga timeline, ay mabilis na nagtrabaho. Kinakalkula niya pabalik. 9 na buwan. 9 na buwan mula sa petsang iyon. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Dahan-dahan, binuksan niya ang kanyang kalendaryo sa computer, ang kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya. Nag-navigate siya pabalik 6 na taon na ang nakalipas. Nagbilang siya ng mga araw, mga linggo, mga buwan. At doon, tumama ito sa kanya na parang isang kidlat. Ang petsa ng kapanganakan ng mga bata ay eksaktong 9 na buwan pagkatapos ng huling gabi na magkasama sila ni Ara. Ang gabi bago niya ibigay dito ang medical report. Ang gabi kung kailan, sa gitna ng kanilang kalungkutan at nalalapit na paghihiwalay, ay huli silang nagmahalan, isang desperadong pagtatangkang buhayin ang isang bagay na patay na. Isang gabi ng paalam. Napatitig si Alex sa screen, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang malamig na report ng doktor. Ang 5 niyang anak na kamukhang kamukha niya. Ang petsa ng kapanganakan. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan na napakatindi, napaka-imposible, ngunit sa harap ng ebidensyang ito, ay tila ang tanging katotohanan. Ang diagnosis ay mali. Si Ara ay hindi baog. At siya, hindi maaari. Ngunit ang binhi ng duda ay hindi na isang binhi. Ito ay isa ng nagangalit na puno sa loob ng kanyang isipan, ang mga ugat nito ay winawasak ang pundasyon ng lahat ng kanyang pinaniwalaan. Ang katahimikan sa bukid tuwing dapit hapon ay isang uri ng panalangin para kay Ara. Ang malumanay na ihip ng hangin, ang huling-huni ng mga ibon, at ang dahan-dahang paglamlam ng liwanag ay nagdudulot ng kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang panalangin iyon ay biglang binasag ng isang marahas na tunog. Ang ugong ng isang sasakyang minamaneho ng mas mabilis kaysa sa nararapat sa isang makipot na daan ng lupa. Mula sa bintana ng kanyang kusina, natanaw ni Ara ang pamilyar na itim na sasakyan ni Alex na pumasok sa kanyang lupain, nag-iiwan ng alapaap ng alikabok. Hindi ito ang marahan at kalkuladong pagdating ng isang CEO na nais makipagnegosasyon. Ito ay ang desperadong pagdating ng isang taong hinahabol ng demonyo. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ito sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Hindi ito tungkol sa lupa. Hindi na. Mga anak, tawag niya sa kanyang mga anak na naglalaro ng habulan sa sala, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Oras na para sa merienda. Doon muna kayo sa kwarto ninyo, may inaayos lang si Mommy sa labas, ha? Tumakbo ang 5 papasok sa kanilang silid. Ang kanilang masayang tawanan ay isang matamis na musika na malapit ng mapalitan ng isang mapait na sigaw. Huminga ng malalim si Ara, pinatatag ang kanyang sarili, at lumabas para salubungin ang bagyong paparating. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Alex. Ang itsura nito ay nagpatigil sa kanyang puso. Wala ang perpektong ayos na si. Ang buhok nito ay magulo, tila ilang beses na sinabunutan. Ang kanyang damit ay lukot, at ang kanyang mga mata pula ang mga iyon, puno ng isang halo ng sakit, galit, at isang bagay na hindi pa nakikita ni Ara rito dati, desperasyon. Naglakad ito palapit, bawat hakbang ay mabigat at apurado. Hindi ito tumigil sa labas. Nagtuloy-tuloy ito sa loob ng kanyang bahay, na para bang may karapatan pa rin ito roon. Sumunod si Ara, isinara ang pinto sa likuran niya. Sa gitna ng kanyang maliit na sala, sa ilalim ng liwanag ng isang simpleng bombilya, hinarap siya ni Alex. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat at bumababa. Walang salita. Dahan-dahan, itinaas nito ang isang kamay na may hawak na isang folder. Ibinagsak nito ang folder sa kanyang maliit na mesang kainan. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Kumalat ang mga papel sa ibabaw ng mesa. Mga kopya. Mga kopya ng birth certificate ng kanyang mga anak. Naramdaman ni Ara na tila hinigop ang lahat ng hangin mula sa kanyang mga baga. Ito na. Ang sandaling kinatatakutan niya sa loob ng 6 na taon. Ano to, Alex? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Ang kanyang boses ay isang pabulong na pagsusumamo. Hindi na ito ang malamig at malayong si Alex.
Ang lalaking kaharap niya ngayon ay wasak. Sabihin mo sa akin ang totoo, Ara, sabi nito, ang boses ay basag, nanginginig at puno ng pakiusap. Please. Ang isang salitang iyon, please, ang nagsimulang bumasag sa pader na itinayo niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo, pagkakailan niya, kumapit sa huling hibla ng kanyang lakas. Umalis ka na. Bago pa dumating ang mga anak ko. Huwag mong isali ang mga bata dito, halos pasigaw na sabi ni Alex, ngunit agad ding pinigilan ang sarili. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, tila sinusubukang kontrolin ang sarili. Ang petsa, Ara. Ang petsa ng kapanganakan nila. Itinuro nito ang isa sa mga dokumento. Nagbilang ako. Paulit-ulit. 9 na buwan. Eksaktong 9 na buwan mula sa huli nating gabi. Ang bawat salita ay isang martilyong pumupukpok sa pader ng kanyang pagtatanggol. Ano ang gusto mong marinig, Alex, nanginginig niyang tanong. Na pagkatapos mo akong iwan dahil hindi kita mabigyan ng anak, milagro akong nakahanap ng ibang lalaki kinabukasan. Ganoon ba? Hindi, sigaw ni Alex, ang kanyang kamao ay bumagsak sa mesa, na nagpatalon sa mga papel. Ang kanyang mga mata ay muling tumitig sa kanya, puno ng luhang hindi na nito napigilan. Ang gusto kong marinig ay ang totoo. Dahil kung ano ang iniisip ko ngayon kung totoo ito kung nagsinungaling sa akin ang lahat. Sa wakas, pagkatapos ng 6 na taon ng pagpipigil, pagtitiis at pag-iisa, bumigay ang dam. Ang pader ay gumuho. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng luhang hindi niya iniyak ay sumabog mula sa kanya na parang isang bulkan. Ang totoo, sigaw niya pabalik, ang kanyang boses ay puno ng 6 na taon ng hinanakit. Gusto mong malaman ang totoo, Marco Alejandro. Nagsimulang dumaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi, mainit at mapait. Ang totoo ay mag-isa akong nalaman na buntis ako 1 linggo matapos mong pirmahan ang mga papeles na iyon. Ang totoo ay nalaman kong 5 sila, hindi lang isa, at halos mamatay ako sa takot dahil ang lalaking nanumpa na sasamahan ako sa hirap at ginhawa ay abala sa pagpili ng bagong tagapagmana para sa kanyang imperyo. Humakbang siya palapit, dinuduro ito, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Ang totoo ay mag-isa akong pinagdaanan ang isang high-risk na pagbubuntis, na bawat araw ay ipinagdarasal kong mabuhay sila, na mabuhay ako. Mag-isa akong nanganak sa kanila, 5 maliliit at kulang sa buwan na mga sanggol na ipinaglaban ang kanilang buhay sa loob ng inkubator. Nasaan ka noon, Alex? Nasaan ka habang hindi ako natutulog, umiiyak, nag-aalala kung may bukas pa para sa mga anak ko? Bawat salita ay isang dagok na tumatama kay Alex na napaatras na parang sinasampal. Ang kanyang mukha ay nabahira ng purong pagkabigla at hindi paniniwala. Hindi kita sinabihan, patuloy ni Ara sa kanyang sigaw, ang kanyang boses ay garalgal na sa pag-iyak. Bakit? Bakit kita sasabihan? Para ano? Para kunin sila ng pamilya mo at ituring na parang mga tropeo. Para lumaki sila sa isang mundong nagsasabing ang ina nila ay isang depektibong babae na hindi karapat-dapat. Yan ang sinabi niyo sa akin, di ba? Na ako ang may problema. Ako ang baog. Iyon ang katotohanang pinaniwalaan mo. Ara, hindi ko alam di. Bulong ni Alex, ang kanyang mukha ay namumutla, tila ngayon lang niya naintindihan ang buong bigat ng sitwasyon. Hindi mo alam dahil hindi mo gustong malaman. Pinili mo ang kumpanya. Pinili mo ang lola mo. Pinili mo ang pangalan mo kaysa sa akin. Kaya, Alex, sila ang mga anak mo. Sila ang 5 anak na ipinagkait sa'yo ng kasinungalingan mo. Ngayon, alam mo na ang totoo. Masaya ka na ba? Pagkatapos ng kanyang pagsabog, wala nang natira kay Ara kundi ang pagod. Napahagulgol siya, napasalampak sa isang silya, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Tapos na. Nasabi na niya ang lahat. Ang sala ay napuno ng katahimikan na binasag lamang ng kanyang mga hikbi. Nakatayo lang si Alex sa gitna ng silid, hindi gumagalaw, tila isang estatwang binagsakan ng langit. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong pangingilabot at pagsisisi. Dahan-dahan, napaluhod siya, ang kanyang mga tuhod ay bumagsak sa sahig na gawa sa kawayan. Ako ang ama. Ang mga salita ay hindi niya sinabi ng malakas, ngunit nakita ni Ara ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang pagtanggap, ang katotohanan, at ang bigat ng isang pagkakamaling hindi na mababawi.
Dahan-dahan siyang tumingin sa bintana, sa direksyon kung saan narinig niya ang tawanan ng mga bata kanina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa labas, sa hardin kung saan ang kanyang 5 anak na babae ay naglalaro, hindi alam ang unos na nangyayari sa loob ng kanilang tahanan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara na hindi na lang siya basta tumitingin. Nagmamasid siya. Pinapanood niya si Luna na may parehong paraan ng pagngiti na tulad niya. Pinapanood niya si Tala na may matigas na panga na nakuha nito sa kanya. Pinapanood niya ang 5 niyang anak, ang 5 niyang anak na babae, at sa kanyang mga mata, nakita ni Ara ang pagsilang ng isang ama. Isang marupok na sandali ng pag-unawa ang tila namuo sa pagitan nilang dalawa sa gitna ng kanilang nawasak na mundo. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang dinurog. Isang pangatlong sasakyan ang huminto sa labas, mas malaki at mas marangya kaysa kay Alex. Ang pinto nito ay bumukas ng may otoridad. Mula roon, bumaba ang isang figura na bihis sa kulay itim, ang kanyang puting buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang tindig ay matatag at hindi natitinag ng alikabok ng probinsya. Doña Elara Imperial. Naglakad ito papunta sa pinto, ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Tumingin ito sa nakaluhod na si Alex, pagkatapos ay sa umiiyak na si Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi at pagkutya. Marco Alejandro, sabi ng matriarka, ang kanyang boses ay kasing talim ng yelo. Anong kabaliwan ito? Marco Alejandro, anong kabaliwan ito? Ang boses ni Doña Elara ay tumago sa gitna ng kaguluhan sa isip ni Alex. Ito ay malamig, matigas, at puno ng otoridad, ang parehong boses na humulma sa kanyang buong buhay. Sa isang iglap, ang psihi sa loob niya ay gustong tumayo, ayusin ang sarili at kontrolin ang sitwasyon. Ngunit ang lalaking nakaluhod, ang amang kakakilala pa lang sa kanyang mga anak, ay hindi makagalaw. Ang kanyang mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ang pundasyon ng kanyang mga desisyon, ang katotohanang pinanghawakan niya sa loob ng 6 na taon, ay nadurog at naging abo. 5 ang anak niya. At sa loob ng 6 na taon, hinayaan niya si Ara na mag-isang harapin ang lahat. Ang mga salita nito ay umuulit sa kanyang isipan, bawat isa ay isang patalim na tumatarok sa kanyang puso. Nasaan ka noon, Alex? Nasaan ka? Nakatayo si Doña Elara sa pintuan, ang kanyang mga mata ay parang mga nagbabagang uling. Ang tingin nito ay lumipat mula sa kanya papunta kay Ara, na ngayon ay nakatayo na, sinusubukang punasan ang kanyang mga luha, ang katawan ay tila isang pananggalang sa pagitan nila at ng direksyon ng kwarto ng mga bata. Lola, umalis na po kayo, sabi ni Alex, ang kanyang boses ay garalgal at mahina. Ngunit hindi nakinig ang matanda. Pumasok ito sa loob ng bahay, tiningnan ang mumurahing kasangkapan na may pagkasuklam. Umalis? Pagkatapos kong magmaneho hanggang sa liblib na lugar na ito para lang makita ang tagapagmana ng imperyo na nakaluhod sa harap ng babaeng ito. Huwag ninyo siyang tawaging babaeng ito, sigaw ni Alex at sa wakas, nakahanap siya ng lakas para tumayo. Hinarap niya ang kanyang lola, ang sakit sa kanyang puso ay napapalitan na ng isang umuusbong na galit. Asawa ko siya. Ina siya ng mga anak ko. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Elara. Mga anak mo. Marco Alejandro, huwag kang maging hangal. Huwag kang magpauto sa drama ng babaeng ito. Nakalimutan mo na ba? Itinuro nito si Ara. Baog siya. Hawak natin ang ebidensya. Ang medical report. Doon nagsimulang magbago ang lahat para kay Alex. Ang pagbanggit sa medical report. Ang piraso ng papel na iyon. Ang hatol na tinanggap niya ng walang pag-aalinlangan. Tumingin siya kay Ara, na nakatingin din sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng sakit at isang bakas ng tanong. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang lola, na nakatayo ng may kumpiyansa, ang mukha ay matatag sa paniniwalang hawak niya ang katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay naglalaro sa hardin. 5 katotohanan na may kanyang mga mata. Ang medical report. Ulit ni Alex, ang kanyang boses ay halos pabulong. Isang malamig na hinala, mas masahol pa sa sakit ng pagtataksil, ang nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Isang hinalang napakadilim, napaka-imposibleng isipin, ngunit sa sandaling iyon ay tila ang tanging paliwanag. Umalis na kayo, Lola, ulit niya, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay matigas na. Puno ng isang bagong determinasyon.
Mag-uusap tayo sa Maynila. Nakita ni Doña Elara ang pagbabago sa kanyang apo. Sumimangot ito. Ano nang ibig mong sabihin? Ara, baling ni Alex kay Ara, ang kanyang boses ay biglang lumambot. Kailangan kong umalis. Ngunit babalik ako. Pangako. Pakiusap, manatili lang kayo rito. Huwag kayong aalis. Tumingin siya sa direksyon ng mga bata. Bantayan mo sila. Pagkatapos ay hinarap niya ang kanyang lola. Tara na po. Walang paggalang sa kanyang tono. Isang utos. Bago pa man makasagot si Doña Elara, nauna nang lumabas si Alex. Nagulat ang matanda sa biglaang pagbabago ng otoridad ng kanyang apo, ngunit wala itong nagawa kundi sumunod. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay puno ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Hindi nagsalita si Alex. Ang kanyang isip ay isang bagyo ng mga kalkulasyon, mga alaala, at isang lumalagong galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Pagdating sa mansyon, hindi siya pumasok sa loob. Tumawag siya sa isang tao, si Bettina, ang matalik na kaibigan at abogada ni Ara. Ang tanging pangalan na naisip niyang mapagkakatiwalaan sa sandaling iyon. Bettina, si Alex to, sabi niya nang sagutin ang tawag. Kailangan ko ng tulong mo. Pakiusap, puntahan mo si Ara sa Tagaytay. Dalhin mo siya at ang mga bata sa isang lugar na ligtas. Kahit saan, basta't malayo sa pamilya ko. Ipaliwanag mo na ako ang nag-utos. Babayaran ko ang lahat. Pakiusap. May pag-aalinlangan sa boses ni Bettina, ngunit sa huli, pumayag ito. Gagawin ko. Para kay Ara. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Alex ang bahagyang paggaan ng kanyang dibdib. Ligtas sila. Ngayon, oras na para hanapin ang katotohanan. Hindi siya umuwi. Nagmaneho siya papunta sa kanyang opisina at ginamit ang lahat ng kanyang koneksyon at resources. Ang target niya, isang retiradong doktor na nagngangalang E.K. Alcaraz. Ang doktor na pumirma sa medical report ni Ara. Hindi nagtagal, sa tulong ng kanyang pribadong investigador, nahanap niya ang kailangan niya. Isang trail ng pera. Isang malaking halaga, 10 milyong piso, ang idineposito sa isang offshore account sa pangalan ng asawa ni E.K. Alcaraz, isang linggo matapos ilabas ang resulta ni Ara. Ang perang iyon ay nagmula sa isang foundation na ang isa sa mga pangunahing benefactor ay walang iba kundi si Doña Elara Imperial. Si E.K. Alcaraz ay nag-retire ng maaga, 2 buwan pagkatapos noon, at ngayon ay namumuhay ng marangya sa Amerika. Nakatitig si Alex sa mga dokumento sa kanyang screen. Isang bank transfer. Isang flight manifest. Ang mga piraso ng isang napakalaking kasinungalingan. Isang kasinungalingan na sumira sa kanyang buhay. Isang kasinungalingan na nagnakaw sa kanya ng 6 na taon kasama ang kanyang mga anak. Isang tawa ang kumawala sa kanya, isang tawang walang saya, puno ng sakit at purong galit. Ang katawan niya ay nanginginig. Ang lahat ng paggalang at takot na naramdaman niya para sa kanyang lola ay naglaho, napalitan ng isang bagay na mas malalim at mas madilim. Kinabukasan, pumasok si Alex sa mansyon ng Imperial. Hindi na siya ang apo na laging nakayuko. Siya ay isang bagyo na handang manalasa. Natagpuan niya si Doña Elara sa kanyang aklatan, kalmadong nagbabasa ng dyaryo, na para bang walang nangyari kahapon. Magandang umaga, apo, bati nito, hindi inaalis ang tingin sa binabasa. Inaasahan kong natauhan ka na mula sa iyong pagiging sentimental. Hindi sumagot si Alex. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa nito at inilapag ang isang folder. Ang parehong folder na naglalaman ng mga bank statement at flight records. Ano ito? Tanong ng matanda, sa wakas ay nag-angat ng tingin, medyo nainis sa kanyang katahimikan. 10 milyong piso, Lola, sabi ni Alex, ang kanyang boses ay nakakakilabot sa pagiging kalmado. Iyon pala ang halaga ng aking kaligayahan. Iyon pala ang presyo ng 6 na taon kasama ang mga anak ko. Nawala ang kulay sa mukha ni Doña Elara. Tiningnan nito ang mga papel, at sa unang pagkakataon sa buong buhay ni Alex, nakita niya ang isang kislap ng takot sa mga mata ng matriarka. Hindi ko alam ang sinasabi mo pagkakailan nito. Huwag na tayong maglokohan, Lola, sabi ni Alex, idiniin ang kanyang mga palad sa mesa at yumuko palapit dito. Alcaraz. Ang peking diagnosis. Ang kasinungalingan. Bakit?
Ang tanong ay binitiwan niya ng may bigat ng isang nawasak na mundo. Bakit, Lola? Hindi pa ba sapat ang pagkamatay ni Kuya? Kailangan niyo pa bang sirain ang buhay ko para lang maprotektahan ang pangalan at ang kumpanya? Hindi ko ba kayang palagin ang is ng walang tagapagmana? Hindi mo naiintindihan, sigaw ni Doña Elara, tumayo, ang kanyang pagiging kalmado ay tuluyan ng gumuho. Ang babaeng iyon. Isa siyang reyes. Isang simpleng arkitekto na walang pangalan, walang yaman. Hindi siya karapat-dapat magdala ng isang imperial. Kailangan mo ng isang asawang magpapatibay sa ating posisyon, tulad ni Katrina Sandoval. Ginawa ko iyon para protektahan ka. Para protektahan ang ating pamana. Napailing si Alex, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pamana. Lola, winasak ninyo ang aking pamilya para sa isang pamana. Ipinagkait ninyo sa akin ang sarili kong mga anak. Ang kanyang boses ay muling tumigas. Tapos na ako. Natigilan si Doña Elara. Anong ibig mong sabihin? Tapos na ako sa pagsunod. Tapos na ako sa pagiging anino ni Kuya. Tapos na ako sa pagiging tau-tauhan ninyo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang lola, ang kanyang desisyon ay kasing tigas ng bakal. Pipiliin ko sila. Pipiliin ko si Ara. At pipiliin ko ang 5 kong anak na babae. Isang malamig at mapanganib na kislap ang bumalik sa mga mata ni Doña Elara. Gawin mo ang gusto mo, sabi nito, ang boses ay mababa at puno ng banta. Ngunit tandaan mo ito, Marco Alejandro. Humakbang ito palapit sa kanya, ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Kung pipiliin mo sila, mawawala sa iyo ang lahat. Ang Imperial Group ang pangalan, ang mana. Mamili ka, apo. Pagsisisi. Iyon ang lasa ng kapeng ininom ni Alex kinaumagahan. Iyon ang bigat ng hangin na kanyang hinihinga. Sa loob ng 6 na taon, ang kasama niya sa umaga ay ang mga ulat mula sa stock market at ang malamig na ambisyon. Ngayon, ang kasama niya ay ang mga multo ng kahapon, ang mga hikbi ni Ara, ang 5 pares ng matang hindi niya nakilala, at ang nakabibinging kasinungalingan na bumuo sa kanyang buhay. Ang banta ni Doña Elara ay malinaw, kung pipiliin mo sila, mawawala sa iyo ang lahat. Ngunit habang nakatayo si Alex sa harap ng salaming bintana ng kanyang penthouse, tanaw ang imperyong bakal at semento na ipinamana sa kanya, isang bagong katotohanan ang sumikat na parang araw. Nawala na sa akin ang lahat noong araw na pinili ko ang koronang ito kaysa sa kanila. Isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Wala na ang pag-aalinlangan. Wala na ang takot. Ang natira na lang ay isang malinaw at hindi matitinag na desisyon. Hindi na siya ang alipin ng korona. Ngayong araw, siya ang magiging hari ng sarili niyang tadhana. Dinampot niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang sekretarya. Magpatawag ka ng isang emergency board meeting. Ngayon din ni. Pero sir, wala po sa schedule. Gawin mo, utos niya, ang boses ay kalmado ngunit hindi mapasusubalian. Pagdating niya sa Imperial Tower, ramdam niya ang pagbabago. Ang mga empleyadong dati iyumuyuko sa kanya dahil sa takot at respeto ay tila nakakaramdam ng tensyon sa hangin. Pumasok siya sa boardroom, kung saan naghihintay na ang mga miyembro ng board. Mga matatandang lalaki at babae na ang katapatan ay nasa kanyang lola at sa pera ng kumpanya. Naupo si Alex sa kabisera ng mesa. Inaasahan nila ang isang ulat tungkol sa krisis sa Tagaytay Project. Ngunit hindi iyon ang ibibigay niya. Salamat sa inyong pagdalo sa maikling notisya, panimula niya, ang kanyang boses ay umalinggaw sa tahimik na silid. Hindi ako magpapaligoy-ligoy pa. Ako ay nagpatawag ng pulong na ito para ipaalam sa inyo ang isang desisyon. Huminga siya ng malalim. Dahil sa mga hindi maiiwasang pagkakaiba sa pagitan ko at ng pamunuan ng aking pamilya, mga pagkakaibang nakaapekto na hindi lamang sa kinabukasan ng kumpanya, kundi pati na rin sa aking personal na buhay, na pagdesisyonan kong Nagkaroon ng isang saglit na katahimikan. Lahat ay nakatingin sa kanya. Magbitiw bilang Chief Executive Officer at bilang miyembro ng board ng Imperial Group of Companies, epektibo ngayong araw. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang narinig sa buong silid. May mga bumulong. Ang iba ay napatingin sa isa't isa, hindi makapaniwala. Ito ay isang personal na desisyon na matagal kong pinag-isipan, patuloy ni Alex,
Pinipigilan ang anumang emosyon na makita sa kanyang mukha. Hindi niya isisiwalat ang buong katotohanan. Hindi niya hahayaang maging usap-usapan ang pangalan ni Ara at ng kanyang mga anak. Hindi ko na kayang pamunuan ang kumpanyang ito sa paraang hinihingi ng aking pamilya ng ilang miyembro ng aking pamilya. Nais kong unahin ang isang bagay na mas mahalaga. Tumayo siya. Ako na ang bahalang mag-ayos ng lahat ng papeles. Salamat sa inyong serbisyo. Pagkasabi niyon, tumalikod na siya at naglakad palabas ng boardroom. Iniwan ang isang silid na puno ng kaguluhan at mga tanong na hindi niya sasagutin. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naramdaman niya ang pag-angat ng isang napakabigat na pasanin mula sa kanyang mga balikat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, huminga siya ng malaya. Wala na siyang korona. Wala na siyang imperyo. Ngunit pakiramdam niya, ngayon pa lang siya naging tunay na mayaman. Ang bawat oras sa loob ng condominium unit ni Bettina ay parang isang taon. Maganda ang lugar, ligtas, at malayo sa mga mata ng mga imperial. Ngunit para kay Ara, isa itong kulungan ng pag-aantay. Ang kanyang mga anak, kahit nalilito sa biglaang pagbabago ng paligid, ay masayang naglalaro sa isang sulok, kontento na magkakasama sila at ligtas sa piling niya. Ngunit ang isip ni Ara ay nasa malayo. Ano na ang nangyayari sa Maynila? Ano ang ginagawa ni Alex? Ano ang sinabi ni Doña Elara? Isang bahagi niya ang umaasa, isang bahaging matagal na niyang pinatulog. Ngunit ang mas malaking bahagi ay natatakot. Alam niya kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Doña Elara. Alam niya kung gaano kabigat ang responsibilidad na pasan-pasan ni Alex. Posible kayang talikuran nito ang lahat para sa kanila? Pumasok si Bettina sa unit, ang mukha ay isang halo ng pagkabigla at hindi paniniwala. Sa kamay nito ay isang tablet, nakatutok sa isang business news channel. Ara, sabi ni Bettina, ang boses ay halos pabulong. Kailangan mong makita to. Lumapit si Ara, ang puso ay kumakabog ng malakas. Sa screen, nakita niya ang pamilyar na mukha ni Alex sa isang news report. Ang headline sa ilalim ay sumigaw sa kanya, si Marco Alejandro Imperial, bigla ang nagbitiw, defigis. Hindi makapaniwala si Ara. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Nagbitiw. Resigned. Sinasabi ng mga source na may malaking hidwaan sa pagitan niya at ng kanyang lola, si Doña Elara Imperial. Sabi ng reporter sa Z. Napaupo si Ara sa sofa, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang paligid. Ginawa niya. Talagang ginawa niya. Ibinigay niya ang lahat. Ang posisyon. Ang kapangyarihan. Ang imperyo. Para sa kanila. Isang mainit na likido ang gumapang sa kanyang mga pisngi. Luha. Ngunit hindi ito ang mapait na luha ng kalungkutan o galit. Ito ay luha ng pagkabigla, ng pag-asa, ng isang pusong nawasak na dahan-dahang nakakaramdam ng unang patak ng lunas. Ang ginawa ni Alex, ang sakripisyong iyon, ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita ng paumanhin. Iyon ay isang gawa. Isang patunay. Tumingin siya sa kanyang mga anak na ngayon ay lumapit sa kanya, nag-aalala sa kanyang pag-iyak. Niyakap niya silang lahat ng mahigpit. Ayos lang si Mommy, mga anak, bulong niya. Ayos lang tayo. At sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, naniwala siya sa sarili niyang mga salita. Gabi na nang dumating si Alex sa Tagaytay. Ang sasakyang minamaneho niya, na dati isimbolo ng kanyang estado sa buhay, ay isa na lamang paraan para makarating mula sa isang punto, patungo sa isa pa. Hindi na siya si English Imperial, ang si. Siya na lang si Alex, isang lalaki, isang ama na uwi sa kanyang pamilya. Kinakabahan siya. Paano siya haharap kay Ara? Paano niya sisimulan? Paano maging isang ama sa 5 batang babae na ang kilala lang na magulang ay ang kanilang ina? Pinagbuksan siya ni Bettina ng pinto. Nagkatinginan sila at tumango lang ang abogada bago siya iwan para bigyan sila ng espasyo. Nakita niya si Ara na nakatayo sa gitna ng sala. Nagbago na rin ito. Ang sakit ay naroon pa rin sa kanyang mga mata, ngunit mayroon ng isang bagong kislap, isang kislap ng pag-asa. Walang nagsalita sa simula. Ang katahimikan ay puno ng 6 na taon ng mga non-said na salita. Narinig ko ang nangyari, si Ara ang unang bumasag sa katahimikan. Tumango si Alex.
Lumapit siya ng dahan-dahan na parang lumalapit sa isang sugatang usa, takot na baka ito'y kanyang takutin. Iyon lang ang tanging paraan. Alex T. Patawad, Ara, sabi niya, ang mga salita ay simple ngunit puno ng bigat. Patawad sa lahat. Sa hindi ko pakikinig. Sa hindi ko paglaban para sa'yo, para sa atin. Sa paniniwala ko sa kasinungalingan. Patawad dahil wala ako. Hindi sumagot si Ara, ngunit nakita niya ang paglambot ng kanyang mga mata. Isang tango, bahagyaman, ay sapat na para sa kanya sa ngayon. Mula sa isang silid, lumabas ang 5 bata, nag-uunahan. Natigilan sila nang makita siya. Siya yung kamukha natin sa picture, di ba? Bulong ni Sol kay Luna. Ngumiti si Alex, isang ngiting hindi pilit, isang ngiting may halong kaba at saya. Umupo siya sa sahig para maging kapantay nila. Hello, sabi niya. Ako si Alex. Ang papa ninyo. Ang salitang papa ay parang banyaga sa kanyang dila. Nagkatinginan ang mga bata. Si Tala, ang pinakamatapang, ang lumapit. Bakit ngayon ka lang po? Ang tanong ay tumama sa kanya ng diretsyo. Tumingin siya kay Ara, humihingi ng tulong. Ngumiti si Ara ng bahagya. Mahabang kwento, anak. Ipaliwanag namin sa inyo balang araw. Sinubukan ni Alex na makipaglaro. Kumuha siya ng mga building blocks at sinubukang gumawa ng tour, ngunit bumagsak ito kaagad, na ikinatawa ng mga bata. Sa halip na mainis, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang tawa nila ay ang pinakamagandang musika na narinig niya. Ang hapunan nila ng gabing iyon ay simple lang. Adobong manok na niluto ni Bettina, kanin at tubig. Nakaupo silang lahat sa isang maliit na mesa. Isang eksenang hindi kailanman inakala ni Ara na mangyayari. Tahimik si Alex, tila pinapakiramdaman ang lahat. Pinapanood niya kung paano nito pinagsisilbihan ng kanin ang mga bata, kung paano ito ngumingiti sa tuwing may sasabihing nakakatawa si Tala, kung paano nito tinitingnan si Cielo na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Hindi ito madali. Ang sugat ay malalim. Ang tiwala ay sira. Ngunit habang pinapanood niya ang lalaking tinalikuran ang isang imperyo, para lang makasalo sila sa isang simpleng hapunan, naramdaman ni Ara na marahil, posible pa. Posible pang maghilom. Posible pang maging buo. Matapos ang hapunan, lumabas si Alex sa maliit na balkonahe para magpahangin. Sinundan siya ni Ara. Salamat, sabi niya. Lumingon ito, nagulat. Para saan? Sa pagpili sa amin. Tumingin si Alex sa malayo, sa mga ilaw ng syudad. Dapat noon ko pa ginawa. 6 na taon ang ninakaw sa akin, Ara. Sa atin. Hindi ko alam kung paano babawiin iyon. Isang araw sa isang pagkakataon, Alex, sagot niya. Isang sasakyan ang huminto sa ibaba. Pareho silang napatingin. Isang pamilyar na figura ang bumaba. Si Katrina. Naramdaman ni Ara ang pag-igting ng kanyang katawan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, umiling si Alex. Hayaan mo ako. Bumaba si Alex. Naghintay si Ara sa balkonahe, pinapanood sila. Hindi niya marinig ang usapan, ngunit nakita niyang walang away. Tila isang malungkot at tahimik na pag-uusap. Pagkatapos ng ilang minuto, may iniabot si Katrina kay Alex. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Pagkatapos ay tumalikod na ito at sumakay sa kanyang sasakyan. Umakyat si Alex pabalik, hawak ang kahon. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Ano yan? Tanong ni Ara. Hindi ko alam, sagot ni Alex, binuksan ang kahon. Sa loob, may ilang personal na gamit, isang lumang kwintas, isang susi, at isang nakatuping liham. Mga gamit ng namayapan niyang kapatid. Sabi ni Katrina, itinago raw ito ni Lola. At may sinabi siya. Ano? Tumingin si Alex sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong emosyon. Sabi niya, mabuhay ka para sa sarili mo ngayon. Isang taon. Isang taon ng dahan-dahang paghilom. Isang taon ng pagbuo ng mga bagong alaala. Isang taon ng pagtuklas muli sa isa't isa, hindi bilang ang mga kabataang nagmahalan sa gitna ng karangyaan, kundi bilang 2 taong sinubok ng panahon, winasak ng kasinungalingan, at pinagbuklod muli ng pag-ibig sa 5 maliliit na milagro.
Ngayon, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa gitna ng kanyang flower farm, muling nakatayo si Ara sa harap ng isang pari, suot ang isang simpleng puting bestida na abot tuhod. Sa kanyang tabi, nakatayo si Alex, hindi sa isang mamahaling suit, kundi sa isang puting barong na may lukot na dahil sa paghabol sa kanilang mga anak kanina. Ang kanilang mga bisita ay kakaunti. Si Bettina, ang kanyang tapat na kaibigan at ngayon ay maid of honor. Ang ilang pinagkakatiwalaang trabahador sa bukid. At ang kanilang 5 anak na babae, na nagsisilbing mga flower girls, suot ang magkakatugmang damit na may iba't ibang kulay ng bahaghari, masayang naghahagis ng mga talulot ng bulaklak sa damuhan. Tinatanggap mo ba, Arabella Reyes, si Marco Alejandro Imperial bilang iyong kabiyak, na mamahalin at paglilingkuran sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa ang kamatayan ay maghiwalay sa inyo? Tumingin si Ara sa mga mata ni Alex. Nakita niya roon ang lalaking minahal niya, ngunit higit pa roon, nakita niya ang lalaking natutong maging ama, ang lalaking tinalikuran ang isang kaharian para sa isang tahanan. Nakita niya ang pagsisisi, ang pag-asa, at ang isang wagas na pag-ibig na mas matibay pa kaysa dati. Opo, Padre. Tinatanggap ko, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng kaligayahan. Nang si Alex naman ang tanungin, ang sagot nito ay mabilis at malinaw. Opo. Buong-buo ko siyang tinatanggap. Nang sabihin ng pari, maaari mo nang halikan ang iyong asawa, lumapit si Alex, hinawakan ang kanyang mukha, at hinalikan siya, isang halik na hindi desperado, hindi mapusok, kundi puno ng paggalang, pangako, at ng init ng isang tahanan. Naghiyawan ang kanilang iilang bisita. Nagpalakpakan ang kanilang mga anak. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng sikat ng araw sa Tagaytay, ang bilog ay nabuo. Ang lahat ng sakit, lahat ng luha ay naglaho. Ito na ang kanilang bagong simula. Ang buhay ay naging simple, ngunit puno. Ang Key Reyes Flower Farm B ay hindi na lang isang simpleng bukirin. Sa tulong ng talino sa negosyo ni Alex, na hindi nawala kahit wala na ito sa pinalago nila ito. Naging isa itong kilalang agritourism destination. Nagtayo sila ng isang maliit at magandang coffee shop na tinawag nilang Café de las Flores, kung saan ang mga bisita ay maaaring uminom ng kape habang napapalibutan ng mga bulaklak. Si Alex, ang dating CEO na sanay sa mga boardroom at mamahaling suite, ay natutong magsuot ng botas at magtrabaho sa ilalim ng araw. Hindi siya nag-aatubiling magbuhat ng mga sako ng lupa o tumulong sa pag-aani ng mga bulaklak. Dito niya natagpuan ang isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman naibigay sa kanya ng bilyon-bilyong pisong kontrata. Ang kaligayahan sa paglikha gamit ang sariling mga kamay. Ang kaligayahan sa pagiging pagod sa dulo ng araw, hindi dahil sa stress, kundi dahil sa isang tapat na paggawa. Napanood ni Ara ang kanyang pagbabago. Nakita niya kung paano ito natutong maging isang ama. Siya ang tagapagtali ng sintas ng sapatos ni Aurora, ang tagabasa ng mga kwento para kay Cielo, ang taga-cheer sa bawat munting tagumpay ni Luna, ang tagapayo kapag may problema si Sol, at ang tanging taong kayang sumabay sa walang katapusang enerhiya ni Tala. Ang mga gabi ay napupuno ng mga aralin sa bahay, mga laro, at mga halakhak, mga tunog na bumubura sa mga taon ng katahimikan at kalungkutan. Ang kahon na ibinigay ni Katrina, na naglalaman ng mga gamit ng kapatid ni Alex, ay nanatiling nakatago sa kanilang aparador. Minsan, nakikita ni Ara si Alex na tinitingnan iyon, hindi na may sakit, kundi may pagtanggap. Ang mensahe, mabuhay ka para sa sarili mo ngayon, ay naging isang mantra na tinupad nito araw-araw. Isang hapon, habang abala sila sa cafe, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang matandang lalaki na kilala ni Alex bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang abogado ni Doña Elara. May iniabot itong isang sobre kay Alex. Nang gabing iyon, binuksan nila ito ng magkasama. Sa loob ay mga dokumento, isang trust fund. Isang napakalaking halaga na nakapangalan sa 5 nilang anak na babae. Walang liham. Walang paliwanag. Tanging ang malamig at formal na dokumento. Tiningnan ni Ara si Alex. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito? Nagkibit balikat si Alex. Marahil ito ang paraan niya ng pagsasabi ng patawad. O marahil ito ang paraan niya ng pagpapakita na kahit anong mangyari, isa pa rin siyang imperial. Hindi ko alam. At sa totoo lang, wala na akong pakialam. Itinabi nila ang dokumento. Hindi nila kailangan ang pera,
Ngunit isang araw, magiging para ito sa kinabukasan ng kanilang mga anak, isang bagay na magagamit nila para sa kanilang sariling mga pangarap. Hindi na nila muling narinig ang balita tungkol kay Doña Elara. Ang mga kwento mula sa Maynila ay nagsasabing namumuhay ito ng mag-isa sa malawak na mansyon, isang reyna na wala ng kaharian, napapalibutan ng yaman, ngunit hungkag sa pagmamahal. Minsan, nakakaramdam si Ara ng awa para sa matanda, ngunit mabilis din iyong nawawala, napapalitan ng pasasalamat sa buhay na mayroon siya ngayon. Isang dapit hapon, matapos magsara ang calf at umuwi na ang mga bisita, umakyat ang buong pamilya sa isang maliit na burol sa dulo ng kanilang lupain. Ito ang paborito nilang lugar. Mula rito, tanaw ang buong flower farm na kumikinang sa ginintuang liwanag ng papalubog na araw, at sa malayo, ang kalmadong silweta ng bulkang Taal. Nakaupo sina Ara at Alex sa isang banig, habang ang kanilang 5 anak ay masayang naghahabulan sa damuhan. Mommy! Papa! Tingnan nyo, mas mabilis akong tumakbo kaysa kay Tala, sigaw ni Sol. Hindi kaya. Nadaya ka lang, sagot ni Tala, na humahabol dito. Napangiti si Ara. Ang tanawing ito, isang perpektong larawan ng kaligayahan. Hinawakan ni Alex ang kanyang kamay, ang mga palad nito ay magaspang na dahil sa pagtatrabaho sa lupa, ngunit ang hawak ay mas matatag kaysa dati. Naaalala mo ba noong una akong pumunta rito? Tanong nito. Ang aroganting sihi na gustong bilhin ang kapayapaan ko, biro ni Ara. Mumiti si Alex. Ang hangal na lalaking hindi alam na nasa harap na niya ang lahat ng yaman na kailangan niya sa buong mundo. Tumingin ito sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na napakalalim. Salamat, Ara. Para saan? Salamat sa pangalawang pagkakataon, bulong nito. Salamat sa hindi pagsuko sa kanila. Salamat sa pagpapatawad sa akin. Sumandal si Ara sa balikat nito, ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi isang madaling landas, ngunit sulit ang bawat hakbang. Welcome home, Alex, sagot niya. Welcome home sa ating lahat. Magkahawak kamay nilang pinanood ang araw na tuluyang lumubog sa abot tanaw, habang ang mga halakhak ng kanilang 5 anak na babae ay pumupuno sa hangin, ang pinakamatamis na musika, ang simbolo ng kanilang nabuong pamilya. Isang pamilyang itinayo mula sa mga abo ng kahapon, na ngayon ay namumulaklak ng mas maganda at mas matatag kaysa dati. Sa bawat isa sa inyo na sumubaybay, nakiiyak, at napangiti kasama ng ating mga tauhan, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang pagsulat sa kwento ni Ara at Alex ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay na puno ng sakit, pag-asa, at sa huli ng isang matamis na kagalakan. Bawat kanilang luha ay naramdaman ko, at bawat munti nilang tagumpay ay ipinagbuni ko. Naway mag-iwan ito sa atin ng isang mahalagang aral, na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging madali o perpekto. Minsan, ito ay magulo, masakit, at puno ng mga pagsubok. Ngunit ito rin ay isang desisyon na lumaban, umunawa, at piliin ang isang tao, araw-araw. At higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang paalala tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad sa iba, at lalo na, sa ating mga sarili. Dahil habang may buhay, laging may pag-asa at laging may puwang para sa isang bagong simula. Naway maalala natin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan, kundi sa mga sandaling kapiling natin ang mga taong ating minamahal. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang tumatak sa inyong puso? Saang bahagi kayo napangiti, napaluha, o napaisip? Hinihikayat ko kayong iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa ay aking babasahin at pahalagahan. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat. Nagmamahal ang inyong tagapagsalaysay.